Alam mo pare, tama ako eh. Pati nga nanay tatay mo, tama rin sila. Ito nga si Bubot, ngayon lang tumama. Kaya kung ako sa'yo, ayusin mo na yan, habang maaga pa. Para hindi ko nga alam kung paano nangyari yun eh. Ikaw kasi pare, hindi ka nag-iisip. Parang masamang panaginip. Hindi ako sanay sa ganun. Pag nakita kami, tatapatin ko na siya para hindi umasa. Pare, ang sabihin mo, nasapian ka lang ng ibang spirito noon. Kaya hindi ikaw ang kausap niya. Manuel! Kita mo na. Diyos na gumawa ng paraan para makaiwas ka sa kompromiso. Hello? Hello, Rolly. Si Suset to. Suset? Sinong Suset? Rolly, masama ng araw ko. Huwag mo nang pasamain pa, okay? Nasaan si Louie? Wala eh. Anong wala? Saan nagpunta? Malay ko. Eh, yung sekretarya nyo. Nag-break. Bakit ba tuwing tatawag ako dyan, laging nagbe-break yung sekretarya nyo? Ano ba siya, ghost employee? Itatanong ko pag bumalik ka. Pinagtatakpan mo na naman yung kaibigan mo, no? Siguro pumunta na naman siya kila Ellen, ano? Baka. Sabihin mo sa kanya na panis ako kakahintay sa kanya. Nakakahiya sa mga ka-dinner date namin. Sasabihin ko pati... Oo! Ano masasabi mo tungkol sa pagkakabuklod-buklod ng mga pamilyang naging biktima ng mga heinous crimes? Nagulat nga ako sa dami ng mga biktima na hanggang ngayon ay naghihintay ng katarungan. Anong mga hakbang ang sinasagawa ninyo para sa mga kasong ito? Nais naming umpisahan ang isang campaign na magbibigay ng pressure sa gobyerno tulad ng mga ilang bills gaya ng gun ban at maibalik ang death penalty para dun sa mga taong pumapaslang sa walang kasalanan at walang kalaban-laban. Gusto lang sana naming umapila na bigyan nila ng prioridad ang mga kasong katulad nito dahil napakahirap maghintay. Meron ka bang gustong iparating sa mga taong namamahala sa iyong... Malandi! Ellen! Ellen! Lumabas ka dyan! Lumabas ka dyan! Ellen! Lumabas kayo dyan! Ellen! Lumabas ka dyan! Ellen! Lumabas ka dyan! Lumabas ka! Ellen! Ellen! Ellen, nasan si Louie? Ilabas mo siya! Ibalik mo siya sa akin! Wala akong kailangang ibalik dahil wala akong kinukuha sa'yo. Inagaw mo siya sa akin, Ellen! Inagaw mo siya! Sino ba ang unang nang-agaw? Ano bang ginawa mo kay Louie, Ellen, para mapabalik siya sa'yo? Nakadiscover ka ng bagong gayuma? Tinulungan mo siya sa mga hayop niya sa klinika? Umalis ka na, Suset. Huwag mong babuyin ang sarili mo dito. Ikaw ang baboy! Ikaw ang baboy! Baboy!
Kailangan pa ba naman ng diploma para maging sekretarya? Marunong naman ako mag-type ah. Di naman sumisirko English ko. Totoo, meron nga akong kakilala. Masscom ha, graduate ng Masscom sa sales ko. O anong trabaho ngayon? Ayan, traffic aid dito sa Legazpi Village. Totoo yan, ang nangyayari yan. Eh kung magnegosyo na lang kaya ako? Ano namang klaseng negosyo? Ewan ko. Baby clothes? Meron ka bang alam tungkol sa ganyang klaseng business? Natututunan din naman yan, di ba? Oo, pag nalugi ka, di natuto ka na. Eh anong gagawin ko? Hindi naman ako makakuha ng trabaho. Sandali, Irene. Are you sure na talagang kaya mong mag-isa? Alam mo, ang dali makipagbalikan kay Patrick, ha? Isang sorry, isang kiss, solve. Kakayanin ko kahit igapang ko. Pagkatapos ng ginawa niya sa akin, mamamatay ako sa gutom pero hindi ako babalik sa kanya. Napakalikot naman kasi ng Jopet na to eh. At ito namang yaya, natutulog. Parang tulog pero nakamulat. Isip mo naman napakaraming batang inaalagaan. Madidikit pa naman siguro to. Paano pang madidikit? Eh, mas matanda pa sa akin yung vase na yan ah. Ay nako. Hanggang ngayon pa ba naman, kargo pa namin ang pamilya ng anak ko? At yung kasalanan nyo, kami pa bang mag-asawa ang magdadala? Irene! Anak! Ano ba nangyari? Ay, ma'am, nasang giho ng bata ang vase. Sinabi ko naman sa inyo, mag-iingat kayo eh. Aksidente lang naman ho eh. Irene, wag mo nang kagalitan ng bata. Papalitan ko ho yun, mamang. Pero mga bagay na kapag nabasag, maski na anong gawin mo, hindi mo na mabubuo. Pasensya ka na, anak. Iyo, lagi mainit ang ulo ko kasi nasasaktan ako pag nakikita ko nangyayari sa inyo. Alam ko naman ho yun, mamang eh.